Ah, lakas ng pressure niya. Pwede na ito, oh. Nahiwalay na sa buto. Sasabay-sabay na natin. Bulalo. Yan, okay na siguro ito pang 5 tao. Join. Ay, what's up mga kasakul? Isapal. Dito mga kapagyo kay Ma'am Annette Meat Shop. Ayan, dito tayo nabili ng baka. Mga sariwang baka. Para si Ma'am Annette. Kaya shoutout kami, Ma'am Annette. Dito kayo makabili ka, mga kabayan ng mga sariwang baka. Dito ako nabili ng baka. Karneng baboy, meron din. Kaya sa video. Yan ako, umarap ka. Umarap ka kaya. Balik na pati sila. Apa? Bibili muna tayo ng gulay. Babalik na naman si Sir. So yan mga kabayan, nandito na tayo sa bahay, yung ating pinamili. Atin ang huhugasan muna. Yung bulalo, bumili rin tayo ng bat and balls. Bangos. Tsaka yung pantapa. Tapa at tsaka pata. Pambaon ng mga bata sa school. Hugasan muna natin. Bumili rin tayo ng tilapia. Paborito rin ng mga bata yung tilapia, babangay, inihaw. Pero lulutuin natin mga kabayan ngayon ay bulalo lang. Gawa ng meron pong mga ministro doon sa tatay, mga kasamahan ng tatay ko sa simbahan. Papagluto natin sila ng hapunan. Do-donate natin sa kapilya yung bulalo na lulutuin natin. Dadamay na rin natin yung atin. 5 tao lang naman po ang pagbibigyan natin. Ito yung binili nating bulalo. Asan yan? Aray. Hugasan natin. Shout out ulit kay Ate Annette Meat Shop. Mga kabayan, dahil sa Padre Garcia. Atin nyo naman ang ating bulalo. Quality. Oh. Talagang malaki buto na rin. Ito, masarap eh. Ito, loob. Ano? Siguro yan, para sa 5 tao, 2 tipak ang kanila, Ang atin ay 2 rin. Para may ulam din tayo.
Hugasan po muna natin maigi at ito ipe-pressure cooker na lang natin mga kabayan para mabilis. Dahil baka hindi umabot sa kanilang hapunan, no? Alas 3 na pasado ng hapon. Gasa natin, matanggal ang kalikamor. Ganda, oh. Sariwang sariwa ang bulalo. Nilagari pa ito ng mga ano doon. Nilalagari nila ito. Lagaring bakal eh, dinali. Oh, ang laman, oh. Quality eh. Yan, gamit tayo ng pressure cooker, mga kabayan, oh. Lagay na natin yung ano, timpang bulalo. 4 na tipak, ang lalaki, oh. Bali 3 kilo ito. 4 na tipak na malalaki. Lagyan natin tubig. Alright. Okay na yung tubig na yan. Mamaya natin dadagdagan pag malambot na, oh. Atin po muna isasalo yung ating bulalo. Timplahan lang natin ng kaunting asin. Yan, para may lasa. At mamaya po natin dadagdagan ng timpla niyan pag medyo malambot na. Salang na po natin. Pagka umano na, nagwi-whistle na, orasan natin mga 30 minutes. Habang pinalalambot po natin yung ating baka, ay piprepare naman natin yung kanyang mga sahog. Uhugasan na rin natin to. Meron tayo dito ano, mga kabat, pechay. Pechay na Tagalog po ang ating gagamitin. Mais. Mais. Tapos ay onion leeks o dahon ng sibuyas. Gagamit din ng konting siling sigang para mabango. Tapos ay meron din po tayo ditong bagyo beans. Ito yung binili natin sa palengke kanina. Sibuyas. Itong laman ng gabi, doon po natin lalagay ito sa ating ano. Meron akong biniling bat and balls, baka lutuin ko sa isang araw. Laman ng gabi, oh. Tapos meron din tayong cubes. May hiling pa na siling labuyo. Bumili rin ako ng upo para tayo may gulay. Kalamunding, kalamansi. Kailangan luya sa bulalo. Siyempre, mahilig tayo sa luya dahil mahilig tayo minum na sa labat. Kamatis. At sibuyas na puti. Gayatin na po natin yung ating pansahog. Unahin natin yung pechay. Gayatin muna natin, saka natin hugasan. Pinutol ko lang po yung ano, yung dulo para maghiwa-hiwalay. Yung pong original na bulalo, yung luto sa amin ng mga lolo ko dati dito sa Batangas, wala akong gulay, nilalaga lang. Eh, depende naman po sa magluluto yan. Kung anong gusto nyo ng version, gusto nyo may gulay yan, nilalagay po natin ng mais. Bumili tayo dito mga kabayan ng mais, oh. Lagyan natin ng mais. Kagayatin natin to ng ano. Yan, ganyan kalalaki.
Yung beans po, puputulin lang natin magkabilang dulo. Parang ganito lang. At buo na natin ito lalagay. Lutong. Sariwa. Hugasan po muna natin ito ating mga gulay, yung pechay, mais at sano, bago natin tuloy pa yung ibang gagayating. Isa-isahin natin ito mga kabayo. Hugasan pag minsan may mga nasa loob nito nasingit yung kulay green na gaganyan-ganyan. Isa-isahin natin. Minsan nasa loob po nito yung yung nanginginain na parang uod. Wala naman maganda ating pechay, kaya talaga walang uod. Tapos yung mais. Kaya pagka ganyan mga kabayan na sirit na, orasan na natin. Mga 30 to 40 minutes po yan. Hugasan natin maigi yung gulay. Beans, okay na. Pwede na ho ito, 3 sibuyas lang ating gagamitin. Malalaki naman. Yung onion leeks, tanggalin natin yung dulo. At hugasan na natin. Right. Ganito lang ang hiwa. Kahit medyo malalaki naman to. Ayan, okay na. Okay na pong ating sahog sa bulalo. Ang gagawin natin ay titimpla, hugasan ko muna po yung pangbaon ng mga estudyante. Kaya kasama na yung mga pamangking ko. Unahin natin itong tapa. Hugasan na natin. Pinatapa ko na po ito sa palengke kanina. Pambaon ng mga estudyante. Hugasan natin maigi. Dalawang hugas.
Bumili rin po tayo ng pata. Lalagay na natin ito sa rep. Baka gawin natin itong sinaing sa susunod na mga araw, mga kabayan. Reserba namin. Yan. Siguro kung taga Batangas kayo, alam nyo na kung pag nagbukas kayo ng rep, kung ano nakalagay sa ice cream. Sa lalagyan ng ice cream. Yan, okay na yung ating pata. Hinugasan ko na. Tatakpan natin. Lalagay natin ito sa rep. Alright. Sunod. Itong ating bumili rin kami kabayan ng mga bat and balls. Yan. Yan mga kabayan. Yan tinatawag na bat. Tapos itong balls. Ayan. Magkasama ho yan. Tapos mahaba yan Magasa natin. Yan. Abangan nyo mga kabayan to pagka niluto ko na ito. Yung bat and balls. Gawin natin itong soup number 5. Maraming luto po dito eh. Yung iba ginagawang pares. Pwede rin ho yung pares Gasan na natin maigi. Saka na po natin ito ibablanching paglulutuin na natin para manatili siyang fresh. Lalagay natin sa freezer. Yan, tapos ilagay lang po natin dito. Tupperware na malinis. Alright. Okay. Lagay natin sa freezer. Oh, may libre pa tayo mga kabayang balat. Bigay lang ito ni Ma'am Anet. Balat ng baka. Prito, pre. Doon sa binibilang po natin ng baka. Yan, shoutout sa inyo Ma'am Anet. At salamat ulit. May pre na naman kaming balat ng baka. Ugasan lang po natin rin maigi. At ilalagay muna natin ito sa rep. Lalamasin po natin ng konti sa asin. Yung balat. Ilagay din po natin dyan. Okay. Gasan na rin po natin itong aking binili na boneless bangus. Paborito ko kasi ito ng nanay ko. Kaya lagi akong bumibili rin ito. Boneless. Marami yung pwedeng gawing luto dito. Kaya hindi muna natin ito titimplahan mga kabayan dahil minsan gustong paksiw, minsan gustong iihaw. Kaya hugasan natin, lalagay rin natin sa rep ng walang timpla para kung ano man maisip na luto, pasok.
Tapos, meron din po tayo ditong bangus uli. Yan. Ito naman po ay hindi ko kinaliskisan. Hindi ko pinakaliskisan at masarap po itong ipaksiw sa suka. Yung medyo maasim-asim. Huwag natin tanggalin yung bituka, masarap po yan. Tinanggal na naman ang ano nito, apdo. Lagay uli natin dito. Pag may nagbukas na rep, akala ay ice cream. Ito na ice cream. Right. Itong tilapia mga kabaya, hugasan lang natin. Kanina ay napaltok pa eh. Ay bumigay na rin oh. Baka iihaw po ito ng aking kapatid. Mahilig yun sa inihaw. Ihawin niya yan para panghapunan din natin. Titimplahan po natin itong ano, pork tapa. Sabi nga ng mga taga Batangas, tapang taal. Pitpit ho tayo ng bawang. Lagyan po natin ng pinitpit na bawang. Tapos pisaan din natin ng kalamansi. Maglagay lang po tayo ng salaan para hindi makasama yung buto. Baka pagka pinirito ay makagat ng mga bata. Mapait. 12 piraso siguro pong kalamansi. Okay na yan. Mga kabayan, nahingi pala ako ng pasensya doon sa mga mga nagpapaluto ngayong December. Nagkakataon po kasi na may kasabay kayo kaya hindi ko po matanggap ang ibang order. At saka yung po mga nagpa-reserve nung una ay sa dami po nagme-message ay hindi ko na po nalimutan ko po yung iba. Yung mga nagpa-schedule lang po nitong first week ng November yung nakasama. So pasensya na po uli at talagang pag nababasa ko po kasi ang ay natatabo na naman ng iba. Marami po kasing nagme-message sa Facebook page. Timplahan din po natin ang paminta. Black pepper. Lalagay tayo ng konting toyo. Lalagay po tayo ng Laya and Perrins Worcestershire sauce. Lagay din po tayo ng kaunting brown sugar. Lagyan din po natin ng kaunting oyster. Haluin lang po natin.
Ating pork tapa. Pwede po kayo magdagdag ng regado dito, depende sa panlasa nyo. Ayan. Yan, tapos ilagay na rin po natin dito sa Tupperware na malinis. Para bukas, pagka gumising ang mga estudyante, luluto na lang ng sinangag, hotdog, at pwede po tayo magprito nitong tapang, taal. Yan, pagkatapos mga kabayan ng 35 minutes, patayin natin ang apoy. Papalamigin muna natin. Saka natin bubuksan. Ang lakas ng presyo niya. Lutang nga, kalawansi. Palamigin po muna natin. Malamig na. Testingin po natin. Pwede na ito, nahiwalay na sa buto. Malambot na po ito. Alright. Tamang-tama. Lipat natin po dito sa kawali para maluto natin ng ayos. Wow, bango. Duhain po ulit natin ang apoy. Lagay natin yung mais. Sweet corn. Tapos dagdagan po natin ng kaunting sabaw. Timplahan po natin ng paminta. Black pepper. Tapos lagyan po natin ng, optional lang po ito. Maglalagay po tayo ng beef broth cubes, 2. Lagyan na rin po natin ng sibuyas. Yan. Tatakpan po natin. Mamaya po natin dadagdagan to ng patis pag kulang pa yung alat. Pakuluin po muna natin at lulutuin natin yung mais. Saka natin lalagay yung iba nating gulay. Buksan po natin. Oh, halimuyak eh, bango. Oh, ganda ng sabaw. Lalagay po natin yung ibang gulay. Ilagay natin tong Baguio beans. Hinabaan na po natin. Hindi na natin pinutol para magandang tingnan. Tapos, pwede na rin po natin ilagay itong pechay. Sasabay-sabay na natin. Lagyan natin ng konting pampabango. Pwede po tayo maglagay ng siling sigang. Ito po ay optional.
Hindi na po natin tatakpan to para yung ating gulay ay hindi ma-overcook. Ayan lang nating makuluan. At hahanguin na po natin yan. Pwede tayo magtimpla ng kaunting patis. Tapos patitikman po natin kahit Bochog Sarap pagka quality na. Ang ganda nito oh. Bulalo. Pwede po kayo maglagay pa ng ibang gulay dito. Kung anong gusto nyong gulay ang ilagay nyo, pwede naman po. Pwede po kayo maglagay ng iba't ibang gulay. Pwede rin pong pinaritong saging. O, lagyan nyo ng saging. Ito pong ating, ilagyan natin ng konti. Tapos yung iba, pag hinango na po natin. Habang kumakain tayo, pwede tayo maglagay nito. Okay na ito, para hindi ma-overcook ang gulay. Patitikman po natin kay Bochog Sarap. Ayan. Alam niyo naman si Bochog Sarap, ay alam niya pagka-quality na. Mana natin. Quality. 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 So yan, patayin na natin ang apoy at baka ma-overcook pa yung ating gulay. Kailangan po ito, hindi natin paalatin to. Okay lang po na medyo matabang yung sabaw. Dahil meron pa po itong patis. Pwede pong gumawa ng sausawan na patis. Sali po natin dito. Yan, okay na siguro ito pang 5 tao. Lagyan natin ng gulay. So yan mga kabayan, ang ating Batangas Bulalo. Ibubukod po natin yung sabaw para pag dinala natin na mga kuya doon sa kapilya ay hindi manapon yung sabaw. So ilalagay po natin sa kaserola yung sabaw niyan. So mga kabayan, itong tira, itong ulam namin nila Choco Boy, yan nila Bochog Sarap. Ayan. Oh, sarap nito. Quality. So yan mga kabayan, itong onion leeks ay papadala rin natin. Natin na lang babalutin para pag kumain sila, pwede silang maglagay sa ibabaw ng sabaw. So hanggang dito na lang tayo mga kabayan at marami pong salamat sa inyong panonood. Sa mga gusto pong magpaluto, i-message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. Maraming salamat mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos.